2 buwan mahigit na kinondisyon to, pero sa kabila niyan mga kalapatids, kita nyo payat pa rin, kitang kita pa rin yung kanyang kill. So yo, what's up mga kalapatids, isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel Chocoball TV. And for today's video, araw ng Lunes ngayon, kaya matik na yan, alam na yan ng ating mga masugid na taga-subaybay dito sa ating channel. Nakikita nyo yan mga kalapatids, dating gawi, bawang, tsaka kinatas na oregano at kalamansi na may honey. So yan ang ating ibibigay sa kanila ngayong araw ng Lunes. Parte pa rin yan ang ating sistema mga kalapatid. So natural lang kasi ang ginagawa natin. So itong bawang, gaya ng dati, susubo natin yan para solid yung epekto. Naghanda na rin tayo ng soft drinks mga kalapatid. Joke lang. Ano to? Probiotics na ginawa ko kahapon. Pinakita ko lang sa inyo. Hindi pa natin yan magagamit dahil kailangan pa yang ma-ferment mga kalapatids. Dahil nga nung mga nakaraan nag-cleansing tayo at nakita naman natin yung epekto nun sa mga alaga nating young bird na nandito na. Galing yan sa ranging mga kalapatids. At ngayon lang sila nakabalik, mag-aalas 10 na ng umaga. So titibay nila mga kalapatids. Umaabot sila ng 2 oras bago makabalik dito sa atin dahil nga nagdadadayo yung mga yan. Pwede na! Naobserbahan ko yan simula nung nag-cleansing tayo nung mga nakaraan. Wala ngang halong stress sa kanila at nalinis din yung kanilang buong katawan. Nakita ko rin sa kanilang mga dumi, mga kalapatids na kanubi, na may mga sawing palad na mga bulate. At napakaganda talaga ng epekto ng bawang sa ating mga alaga. Ito na nga yung ating mga breeders mga kalapatids. So idadamay din natin yan sa cleansing. Pati itong ating mga breeders dito na nagsusubo. Siyempre, madadamay na rin yan yung inakay nila. Ang laki na ng inakay, oh. Hindi ako nagkakamali, pwede na yata itong iwalay, eh. Pero mamaya titignan natin, mga kalapatids. At, ito, pagsasamahin na nga natin, mamaya, dahil nga, gusto na natin silang mag-produce ng itlog dahil nahuhuli na sila. Ito, meron na, yung ating flyers na may itlog dito sa flyer slope. At, ito rin, yung ating Vandenbroek na nakakross dito sa Taiwan, may itlog na yan. Ayun mga kalapatid. So ilang araw na rin yan. So meron na tayong 4 na itlog at kailangan natin kumuha ng 2 pang itlog dito para magkaroon tayo ng 6. At yung 6 na yon, paglalaban-labanin natin yon, titignan natin kung sino sa kanilang magaling na pwede nating ilipad sa susunod na SDR. Ito na nga yung ating mga alaga, gutom na mga kalapatids, naghahanap na ng matutuka, kaya pakakainin na natin yan. Tatawagin na natin yung ating mga ibon. Hoy, pasok doon. Yan. Yan ka. Pumasok na nga yung ating mga alaga. Mag-aalas 10 na, hindi pa tayo nakakapagpatuka kasi nga late na sila bumalik galing sa ranging nila. Pero bago natin sila bigyan ng patuka, sasamantalahin natin ang pagkakataon na subuan sila ng bawang. Maganda kasi ang epekto nito mga kalapatids na kanyubi kapag walang laman ang kanilang sikmura. So susubuan ko muna to bago ko sila bigyan ng patuka after mga 15 minutes siguro. At hindi ko na papakita sa camera yung pagsusubo sa kanila dahil wala akong katulong na cameraman na maghahawak mga kalapatids at mahirap nang nag-iisa yung kamay. So samahan niyo pa ako mga kalapatids. So, alright. A few moments later. Subuan na nga natin sila ng bawang. So lahat ng nandito sa flyer slope maliban dito sa naglilimlim sapagkat ayoko naman siyang storbohin dyan. Pero mamayang hapon bibigyan natin yan pag pumalas siya dyan sa pugad. At ito nabigyan na natin lahat. Kaya lang napansin ko may kulang pa tayong isang ibon. Yung ganitong kulay yung kapatid nito. Ayan. Wala pa. Hanggang ngayon anong oras na? Malayo kasi siguro yung pinuntahan ng mga to eh. Dahil halos magdadalawang oras sila bago makabalik simula nung pinakawalan natin sila. So hihintayin natin yon, mamaya susubuan din natin yon. At ito naman susubuan ko din to mga kalapatids. Pagkatapos nga natin doon sa flyers area, so dito naman tayo sa ating mga breeders. So kunin ko ngayon yung inihahanda kong hen na ipapares natin doon sa itim. So ito na ngayon mga kalapatids. Kung hindi ako nagkakamali, halos 3 buwan ko o 2 buwan mahigit na kinondisyon to. Pero sa kabila niyan mga kalapatids, kita nyo payat pa rin, kitang kita pa rin yung kanyang kill. So bangkain talaga to mga kalapatids at hindi talaga to tumataba. Ewan ko ba dito sa ibon na to, pero okay lang yan. Ang mahalaga healthy yung ating mga alaga. Pag tinitignan ko yung kanilang mga mata, ayan, ang linaw ng mata mga kalapatids, at
tignan nyo yung kanyang reaction mga kalapatid. So alert na alert yung ating alagang ito. So ibig sabihin yan, tandaya na nasa kondisyon siya. Hindi totoo yan. Ngayon din namumulbos yan mga kalapatid, at maayos yung kanyang mga balahibo. Bola lang yan. So pwede na natin tong isa lang uli dito sa ating cup na to na namamarako. So susubuan ko na rin to mga kalapatids ng bawang. Pagsubo, dahan-dahan lang, ipo ka ng ano yung bibig, tapos pag sinubo, tulak ng konti sa lalamunan, tapos hagudin dito para hindi nila maisuka. So yan mga ka-newbie, inulit ko lang. Meron na tayong video dyan, pero magandang ulitin ko na rin para nang sa ganon ay malaman ninyo yung pagsusubo. So okay na siya, babalik na natin siya dito. Ito naman yung ating barakong ipapares sa kanya. So ito yung big cup to mga kalapatids. Pasensya na kayo, wala akong cameraman. So ito, malaking ibon. Actually payat siya ngayon, pero malaki pa rin. Pinapapayat ko dahil nga para maganda yung kondisyon niya, ma-exercise siya. Kaya lang kinulong ko na lang din dahil nga papares na natin. So ito sa kanya. Yan, old line homer to mga kalapatids. Bali anak nga nila yung ating papanglipad sana sa south, kaya lang di natuloy dahil nga nagkaroon ng problema. At ipinaris natin doon sa Biberman na Stitch. So yun yung anak nila, anak nito nung sinubuan natin kanina lang. Tapos ito, so sana makapag-produce pa to ng isang maayos na ibon. Ayan, binalik ko na mga kalapatids. Ngayon, doon naman sa kabila, ito sa ating mga breeder dito. Alright mga kalapatids, ito yung ating Vandenbroek. So subukan na natin to. Ayan, gandang ibon to mga kalapatids, kaya lang hindi ko to pwede ilipad. Medyo maedad na rin kasi at hindi batcher sa akin to. Ayan kung naniniwala kayo sa wing vibration mga kalapatids, ayan yung matawag doon, mga naniniwala sa wing theory dyan, ayan. Pero hindi tayo na masyadong nagre-rely dyan mga kalapatids, sa liparan pa rin tayo syempre. Pero walang masama, kung yun yung batayan ng iba, kanya-kanyang respeto na lang yan mga kalapatids. A few moments later. Update tayo mga kalapatids, ubos na nga yung ating bawang sapagkat naisubo na natin sa ating mga alagang ibon. At kung hindi ako nagkakamali, mahigit 20 minutes na nga ang lumipas simula nung nagsubo tayo, kaya pakakainin na natin tong ating mga alaga. Tatawag muna tayo, baka nandyan na sa taas yung isang ibon natin na hindi pa umuuwi. Pasaway yun Awit mga kalapatids, wala pa yung isang ibon natin, sinidip ko sa bubong. Sana okay lang siya at hindi siya napano, kasi kung mawawala yon, hindi dahil sa naligaw, kasi pinakakawalan na natin yun ilang linggo na nating kasama yun dito na nagre-ranging. Pero kung sakasakaling nawala yun, baka napahama o sumabit. Sana walang mangyaring masama sa kanya at makabalik siya mamaya lang. So pakainin na natin tong ating mga alaga. Mga kalapatids, sa ka-newbie, napansin ko kanina yung sinusubuan ko sila, malaman yung ating mga alaga pero napakagaan nila. Kasi nga dahil yun, binibigay natin flyer mix na less green peas, yung less protein mga kalapatids. So ang ganda ng katawan nila, malaki pero ang gaan. Alam mo yon, yung hindi mo mararamdaman yung bigat. Ibang iba dun sa pag ginawa ka mo yung mga breeder na malaki na mabigat. So maganda yung pangangatawan ng ating mga alaga. So ito, hindi pa natin to nasusubuan, bumaba siya mga kalapatids. At update ko kayo dito sa dalawang itlog na to. Ayan, sinilip ko na yan, filter fertile yan mga kalapatids. Dalawa, sana mapisa ng maayos. So yun, naghahanap na ng tubig tong mga to. At tamang-tama, pag nauhaw yung mga yan, bibigyan natin yan ng masalimuot na tubig. Ito mga kalapatids. So lalagyan ko na sila ng tubig mga kalapatids, babalik pa tayo. Alright, so ito yung ating mga alaga. Lahat nga sila may pagkain na at nabigyan na rin natin sila ng herbal nating tubig. So ayun, ubos agad mga kalapatids, kalahati agad. So
So napaka-magandang indikasyon yan na nasasanay na sila sa ganyang lasa ng tubig. Pero hindi naman yan araw-araw, tuwing Lunes lang yan mga kalapatids. At wala pa rin yung isang ibon natin. Sana hindi napahamak yon. At i-update ko kayo dyan mga kalapatids kung makakabalik pa yung isang ibon natin. Kung hindi siya makakabalik, bahala siya sa buhay niya. Bago tayo magtapos mga kalapatids, sasagutin lang natin ng mabilis yung katanungan ng iba nating ka-newbie. Ang tanong niya, pwede daw bang bigyan ng probiotics yung kanyang mga alaga or ipainom pa rin kahit yung probiotics ay 4 months ago na or 4 months na yung probiotics. Pwedeng pwede kalapatids. Ang importante lang dyan, matiyak mo na yung probiotics ay nilalagay mo sa hindi mainit na storage. Pwede mong ilagay yan dun sa sa cabinet o yung madilim na storage para patuloy pa rin siyang nagpe-ferment or nag-multiply pa rin yung mga bacteria, lactobacillus na nandyan. Good bacteria yon mga kalapatids na tumutulong sa digestion at absorption ng nutrients na kinakain ng ating mga alaga. So kailangan hindi mainit yung storage mo. Pwede mong lagay sa chiller yan, yung sa ref. Wag lang sa freezer yung chiller lang para hindi kumonte yung yung mga bacteria na nandyan. Kasi kapag ka naging maligamgam to mga kalapatids, nako, imbis na dumami yung good bacteria, ngayon ang pinaka-purpose ng pagbibigay ng probiotics, useless yung probiotics. So yun, isa pang tanong mula dun sa ating kalapatids na ka-newbie. So ang tanong nila bakit sagana naman daw sa pagkain yung kanilang mga alaga, pero bakit ang payat pa rin? So ayun, kagaya nga nito mga kalapatids, yung kaninang hinawakan natin, ito saganang-sagana yan, may vitamins pa at partida, hindi pa yan rumoronda, hindi nag-exert ng effort, hindi kumukonsumo ng energy, payat pa rin, ayan. At ang pinapakain ko dyan ay breeder mix, so ganyan pa rin. May mga ibon talagang bangkain, may ganun talaga. Ang mahalaga lang matiyak nyo na malusog at walang sakit yung inyong mga alaga. Hindi kasi maganda mga kalapatids ng ka-newbie yung mataba. Hindi maganda yun. Ang maganda yung active siya sa liparan pero may muscles. Hindi yun taba, muscle yun. So hindi magiging ganun yung kalapate kung hindi siya rumoronda, kung hindi siya lumilipad. Hindi mahuhubog ng ganun yung kanyang katawan. So kailangan paliparin nyo talaga yan. Pero kung pakakainin nyo ng pakakainin lang, wala, bibigat at bibigat lang yun mga kalapatids. Kailangan ma-convert niya sa muscle yun o humubog yung muscle sa kanya. Kung gusto nyo patabayin, siyempre more on protein, bigyan nyo yun, tapos pag-exercise nyo. Tapos suportahan nyo rin ng probiotics at ng grits para yung digestion niya maganda. Talagang nadudurog, natutunaw ng maayos yung mga kinakain niyang patuka at nakukonvert talaga o nakukuha niya talaga yung nutrients na nandun sa kinakain niya. Nang sa ganun, makakatulong yun para ma-build up niya yung kanyang pangangatawan. Pero kung sakasakaling hindi tumaba, talagang bangkain siguro, ganun. Kagaya nito, talagang kapang-kapa mo talaga yung buto. Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga yung ibang hubog ng kalapate. So, hayaan na natin yan mga kalapate. Ang mahalaga, tiyakin na malusog at walang karamdaman, walang sakit, hindi matamlay yung ating mga alaga. So yun mga kalapatid, siguro dyan na muna natin tatapusin yung video para sa araw na ito at hindi na natin hihintayin yung isang pasaway na hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Update ko na lang kayo sa mga susunod na video. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Isang segundo lang, pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para nang sa ganon updated ka sa susunod nating video. So paano mga kalapatids? May nakalimutan pala tayo. Ang gaya nga ng pangako natin dito sa dalawa na to. So ito paano naman ako? Paano naman yung sinabi mo na pagsasamahin mo na kami? So sige, pagsasamahin na natin to mga kalapatids. So ayan. Ayan na. So ayan, sige. Yan. Yan, di ba? Tapos saan ba natin to lalagay? Siguro dito na lang sila kasi nga nandito yung malaking bukasan nito. So may access tayo ng pugad. So ito na lang yung ipapamove natin doon. So ikaw, umalis ka dyan. Punta ka doon. Yan, ganyan. So yan. Yan sila mga kalapatids. At ito ay mababakante yung isa nating pwesto. Siguro dyan muna natin lalagay yung mga
young bird natin na kawawalay pa lang para hindi sila ma-initiate ng todo sa mga ibon na nandun sa flyers love. So yun mga kalapatids, tinupad na natin yung pangako natin dito sa dalawang pares na to, at sa susunod na episode i-update ko rin kayo dyan kung anong magiging resulta ng kanilang pag-iibigan. Yun mga kalapatids, so ingat kayo ngayong araw na ito, keep safe, hanggang sa muling pagkikita, paalam. Ayun o, sabik na sabik ko, ayun.